Ang pagpapala ay hindi nangangailangan ng sobra. Hindi mo kailangang maging mayaman para makatulong. Hindi mo kailangang maging sikat para maging inspirasyon. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging saksi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi o bihisan man. Makituloy kayo sa sinumang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon. Ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay blessing. Sa Ebanghelyo ngayon, isinilaysay ni San Lucas ang isang makasaysayang tagpo kung saan tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit, at mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi lamang ito simpleng pagbibigay ng tungkulin. Ito'y isang malalim na paanyaya at pagkakaloob ng biyaya. Kaya nga ang salitang ating pinagninilayan ngayon ay pagpapala, blessing. Hindi lamang bilang biyaya mula sa langit, kundi bilang misyon, pagkilos, at kabuuang paraan ng pamumuhay. Ang salitang pagpapala ay kadalasang iniuugnay sa mabubuting bagay, pera, kalusugan, tagumpay, at kasaganaan. Ngunit sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapakita sa atin ni Jesus na ang tunay na pagpapala ay hindi lamang ang tumanggap, kundi ang maging daan ng pagpapala sa iba. Nang tinawag niya ang kanyang mga alagad, hindi lamang niya sila inanyayahan upang manatili sa kanyang tabi. Sila ay isinugo. Hindi sila isinugo na may dalang mga gamit o ginto, kundi may dalang kapangyarihang galing sa Diyos. Isang pagpapalang hindi galing sa yaman, kundi sa pananampalataya. Mga kapatid, ang pagpapala ay hindi lang nakukuha. Ito rin ay ibinabahagi. Sa panahon ngayon, maraming tao ang gustong pagpalain. Ngunit kakaunti ang nais maging pagpapala para sa iba. Madalas tayong nakatuon sa kung ano ang ating matatanggap mula sa Diyos. Kaginhawahan, himala, kasagutan sa panalangin. Ngunit ang tunay na kahulugan ng pagpapala ay ang maging instrumento ng Diyos para ang iba ay makaranas ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagkalinga, ng kanyang kagalingan. Sa ating buhay, gaano kadalas nating tinitingnan ang ating sarili bilang pagpapala sa ating kapwa? Sa bahay, sa trabaho, sa komunidad, tayo ba'y tagapagdala ng kapayapaan, ng pag-asa, ng liwanag? O tayo ba ang madalas na dahilan ng alitan, pagkalito, at panghuhusga? Ang mga apostol ay hindi isinugo upang magpakitang gilas, kundi upang maglingkod.
Walang bangko, walang extra sandals, walang pagkain. Ang kanilang armas ay tiwala. Ang kanilang lakas ay pananalig. Ang kanilang kayamanan ay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang pagpapala ay hindi nangangailangan ng sobra. Hindi mo kailangang maging mayaman para makatulong ka. Hindi mo kailangang maging sikat para maging inspirasyon ka. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging saksi ka. Sa katunayan, ang pinakamalalim na pagpapala ay nangyayari sa katahimikan, sa kababaan ng kalooban, sa pang-araw-araw na katapatan sa Diyos. May panahon sa buhay na nararamdaman natin na tayo walang-wala. Walang saysay, walang direksyon, walang halaga. Ngunit kung pagbabatayan natin ang Ebanghelyo, ang bawat isa sa atin ay tinatawag at pinili upang maging pagpapala sa kapwa. Maaring hindi mo ito nakikita, ngunit baka sa iyong simpleng ngiti, sa iyong simpleng pasensya, sa iyong panalangin, sa iyong presensya, may isa o dalawang tao ang binabago ng Diyos sa pamamagitan mo. At iyon ay isang banal na misyon. Hindi aksidente na tayo ay naririto ngayon. Nakikinig, nagbabasa, nagdarasal. Tulad ng 12, tayo ay isinusugo rin. Hindi sa malalayong bayan, kundi sa loob ng ating mga pamilya, sa ating opisina, sa paaralan, sa kalsadang araw-araw nating tinatahak. Sa mundo kung saan ang dami ng likes, views at followers ang sukatan ng halaga, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, ang tunay na halaga ng buhay ay ang maging pagpapala sa katahimikan ng pagmamahal at serbisyo. Ang pagpapala ay hindi nakatali sa resulta. Maaring hindi palaging bukas ang mga pintuan. Ang ilan ay tatanggihan ka, ang iba'y hindi makikinig, pero hindi iyon ang sukatan. Ang mahalaga ay sumunod sa paanyaya. Nagbigay ka, tumugon ka, dahil ang pagpapala ay hindi produkto. Ito ay ugnayan. Ito ay biyayang dumadaloy mula sa puso ng Diyos patungo sa iyo at patungo sa iba. Kaya magandang pagnilayan nating lahat sa buhay natin ngayon. Tayo ba ay aktibong nagiging pagpapala sa iba? O abala lamang tayo sa pagtanggap? Ngunit nakakalimutan natin na tayo rin ay isinugo upang magbigay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong pagtawag at pagtitiwala. Salamat sa biyayang maging bahagi ng iyong misyon. Turuan mo kaming maging pagpapala sa salita, sa gawa, sa pananahimik at sa paglingap. Gamitin mo ang aming kahinaan upang magdala ng lakas sa iba. Gawin mo kaming saksi ng iyong kabutihan, hindi para sa sariling kapurihan, kundi para sa iyong kalulhatian. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.